Isa pong magandang gabi muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo palagi. Pagpasensyahan nyo na po at medyo ginabi na naman po ang inyong Lola Inday sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po tayo makakapayag na hindi po tayo makapagbasa ng salita ng Diyos sa araw na ito. Kahit man po gabilin tayo, dahil ang mga oras pong ganito ay tahimik na po ang paligid. At kanina po talagang marami pong ingay na maririnig sa paligid. Kaya ngayong oras po ay tahimik na. Kaya mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan ko po kayo na magbasa ng salita ng ating Panginoon at makinig sa salita ng ating Diyos. Excited po tayo kasi natapos na po natin yung aklat ng awit at ngayon po ay nasa mga kawikaan na po tayo. At patuloy po natin hinihiling na samahan po tayo ng Panginoon at ng Kanyang banal na Espiritu Santo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga kawikaan. Sabi po dito sa panimula, ang aklat ng mga kawikaan ay kalipunan ng mga turong pangmoral at pangrelihiyon. Karamihan nito ay tumatalakay sa mga bagay na praktikal at pang-araw-araw. Nagsisimula ito sa pagunitang upang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang sa Panginoon at nagpapatuloy sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at kabutihang asal. Ang mga kasabihang ito'y naghahayag ng malalim na kaalaman ng mga unang guro ng Israelita tungkol sa kilos ng taong marunong. Ang ilan sa mga ito ay may kinalaman sa pangangalakal, sa ugnayang pampamilya at pagkikitungo sa kapwa. Ang iba na may tungkol sa kagandahang asal at ang iba ay tungkol sa pagpipigil sa sarili. Maraming banggit tungkol sa mga katangiang tulad ng pakumbabaan, pagtitiyaga, paglingap sa mahihirap, at katapatan sa mga kaibigan. Nilalaman, pagpupuri sa karunungan. Mga kawikaan ni Solomon, mga pangungusap ni Agor, iba-ibang kasabihan. Simulan po natin mga kaibigan dito sa Kawikaan chapter 1. Sabi po dito, ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Haring Solomon na anak ni David at naging hari ng Israel. Sa pamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturuang magpasya ng tumpak. Sa pamagitan nito, ang matalino'y lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang bugtong ng mga pantas. Payo sa mga kabataang lalaki. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipawalang bahala ang turo ng iyong ina. Pagkat ang mga yaoy putong mong ubod ganda, kwintas ng karangalan, sakdal dikit at walang kapara. Aking anak, sakali mang akitin ka ng masama, huwag kang paaakay. Sila'y iyong tanggihan nga. Kung sabihin nilang halika't kayo ay mag-abang, bilang katuwa ay
daluhungin ang mga walang malay. Sila'y dudumugit walang awang papatayin at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Anong sasamsamin? Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad gumawa ng kasamaan, sa tuwina ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na ibig mong mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng gayong mga tao, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan, sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Tawag ng karunungan. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan, tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog, ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan pa mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patukoy nga itong aking sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin, pati aking mga kaway. Winawalang bahala nyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyan pansin. Pagunta ko sa inyo, dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatna ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at dalamhati, pag-itingan sa araw na yaon ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masusumpungan, pagkat itong karunungan ay di ninyo minamahal. Kayawi ay di natakot ng may lakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko, kaya nga inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo ay uusigin ng nasa inyong ubod sa kaligtasan ng ulo. Ang papatay sa mangmang sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malalayo sa katakutan. Kawikaan, chapter 2, ang gantimpala ng karunungan. Aking anak, ang mga salita ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong kaalaman at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pag-unaway pilitin mo na makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong dudulangin, kayawi ay magkakaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid at na pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga iyong malalaman ang katwiran at katarungan at iyong tataluntunin ang landas ng kabanalan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadamay kasiyahang dulot nitong kaalaman.
Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa liku-likong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang nilang kasiyahay magulong pamumuhay, sa ugaling taglay nila ay di sila maasahan, sila ay hindi tapat, hindi mapagtitiwalaan. Malalayo ka sa babaeng talipandas at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka mabibihag. Siya ang babaeng lumilihis sa magandang asal, nagtaksil sa asawa niya, sumira sa kanyang tipan. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahakin mo ang landas na matuwid, huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid, pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig. Ang may buhay na matapat ay hindi mapapalis. Ngunit ang masama sa lupa'y mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng magdaraya. Kawikaan chapter 3, payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos ay sa isipan mo'y itanim upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapat ay huwag mong tatalikdan, ikwenta sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon, sa iyo ay malulugod itong Diyos. Magiging mabuti ka sa paningin ng sansinukob. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mo ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Kung ikay itinutuwid, huwag mababagot man din, pagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan at ang anak na minamahal sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino at ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan ay may bungang karangalan. Aliwalas ang landasin ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y buhay at putong ng karangalan, at kung magkagayoy lalakad kang matiwasay. Landas mo'y mapapatag, walang pigil, walang hadlang. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo
ay dumating ng biglaan, hindi ka magugulo na tulad ng mga mangmang, pagkatiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo at di niya babayaang madupilas sa paghakbang. Ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh dilalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit pulos kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Kawikaan, chapter 4. Ang pakinabang ng karunungan. Dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya, pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't huwag na di mo pansinin, huwag ilayo sa paglimi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama, batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Huwag mong lilimutin o kaya'y tatalikdan. Ang salita ko sa iyo, ang bibig ko'y bumubukal. Ang unawa ay hanapin, gayon din ang karunungan. Huwag mo itong babaya at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kaalamay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag siya'y isinakbat. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam at putong pa ng luwalhati sa buo mong katauhan. Makinig ka, aking anak. Payo ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay. Daming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng kaalaman. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka madudupilas sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya ay iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkos nga ay talikdan mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog pag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag ang nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan, ngunit ang daan ng matuwid parang silahis na liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kalakasan ng katawan. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong
patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kawikaan chapter 5, babala laban sa pakikiapid. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya at ang bawal sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Pagkat labi ng patutot ay sintamis nitong pulot at ang kanyang mga halik kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan, ang landas na tinatahak pabulusok sa kalaliman. Pagkat din niya siniyasat daang patungo sa buhay, ang daan niya'y liko-liko, hindi mo rin nalalaman. Kaya nga aking anak, sa akin ay makinig, huwag lilimutin salita ng aking bibig. Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at angkinin yung iba, sa kamay ng masasama ay mamamatay kang maaga. Ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala, mga pinagpaguran mo makikinabang ay iba. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap? Walang matitira sa iyo kundi butot balat. Dito mo na maiisip, dangan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko ay nagmatigas, sinunod ang aking hilig. Ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig, sa turo ng aking puno'y inilayo ang pakinig, at ngayon ay narito ang abakong kalagayan, hindi na pinapansin, walang kwenta sa lipunan. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal, at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Kung ikaw ay may anak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot, manapa nga ay balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay, ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya, sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae, huwag ka sanang paaakit, ni huwag mong papansinin, makamandag niyang pag-ibig. Ang paningin ng Diyos sa tao'y di iniaalis, laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang, siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Siya ay mamamatay pagkat walang pagpipigil, at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay sa libing. Yan. Purihin po ang ating Diyos sa pagkabasa po natin ng kanyang mga salita na punong-puno ng paalala. Ano po? At isa lang po ang nakita ko po dito. Isa lang po ang niyanais ng Diyos. Yung tayo po ay makinig sa kanyang salita, sa kanyang paalala, sa kanyang sinasabi, at pagkatapos makinig, ito ay sundin at gawin. Kapag sinunod po natin at ginagawa natin, mailalayo po tayo ng paalala ng salita ng Diyos sa kapahamakan. Hindi po tayo makakagawa ng masama. Hindi po tayo makikihalubilo sa mga taong gumagawa ng masama. Hindi po tayo gagawa ng bagay na pagsisisihan natin, lalo na po sa relasyon ng mag-asawa. At hindi rin po tayo makakaranas ng kapahamakan at kamatayan. Ano po? Dahil ang Diyos po ay sa ating binasa ay talagang sinasabi rin niya na kapag sumuway
ang kanyang anak sa kanyang salita, ay talaga namang makakaranas din po ng palo. Ano po. At ang nakakatakot po doon sa una nating binasa ay yung hindi nadiringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Yun po ang nakakatakot doon, na kapag tayo ay gumawa ng masama, dahil alam na po natin, kapag tayo po ay mga anak na ng Diyos, alam na po natin yung mga bagay na tama at mali, masama at hindi, mabuti at hindi. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, ang salita po ng Diyos ay talaga pong itinutuwid. Ultimo yung ating pananalita, ang takbo ng ating isipan, at ang uri ng ating pamumuhay. Itinutuwid, inaayos ng Diyos ang ating buhay kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang salita, sumusunod, nakikinig, at isinasagawa. Ano po? Kasi minsan nakikinig lang po ang tao pero ayaw sumunod. Kasi nangingibabaw po yung kanyang kahinaan, yung masarap sa kanyang pandama ay yun ang nasusunod at hindi po ang salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, kailangan po talaga natin ang salita ng Diyos na habang binabasa natin ay magkaroon po tayo ng tunay na pananalig sa Panginoon, dahil kapag binasa lang po natin at hindi po tayo naniniwala o wala po tayong pananalig at pananampalataya sa Diyos, ay hindi rin po natin ito masusunod. Kaya kung wala po tayong sinusunod, hindi po papunta sa landas ng maayos, mabuti, maganda ang ating tinatahak, kundi ito po ay papunta sa landas ng kapahamakan. Kaya napakahalaga po na kapag tayo po ay nakabasa ng salita ng Diyos, napakahalaga po na ito po ay ating i-practice, sundin natin, isapamuhay natin, upang sa ganon, yung reward ng Panginoon sa kanyang mga anak na masunurin ay makamtan po natin. Yung biyaya ng ating Panginoon, yung buhay, yung kaligtasan, at yung tama na uri ng pamumuhay habang nandito po tayo sa ibabaw ng lupa. At mayroon din pong paalala dito, di ba, ang Panginoon dito po sa chapter 5, na dapat ang mga lalaki ay naasawang mga lalaki ay mahalin lang nila ang kanilang mga asawang babae, at doon lang nila talaga ituon ang kanilang damdamin at puso sa kanilang asawa kapag may mga asawa na. Vice versa, ganoon din ang mga babae. Ang kawikaan po ay talagang nakatuon po, kumbaga ina-address ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. At bilang mga magulang din ay pwede din natin gamitin sa buhay ng ating mga anak bilang paalala. Ano po? Kaya mga kaibigan, ito po ang kagandahan ng salita ng Diyos, na talagang itinutuwid tayo, tinuturuan tayo, inaayos tayo, dahil ang salita po ng Diyos talaga ay punong-puno ng kapangyarihan. Kaya salamat sa Panginoon dahil dinala na po tayo dito sa Aklat ng Kawikaan, at ito po ay more on po ito sa practical life yung practical po na uri ng pamumuhay. Ang Kawikaan ay talagang dito po natin makikita yung ating mga pag-uugali sa bawat araw, yung ginagawa natin sa bawat araw. Ang Kawikaan po ay talagang magpapaalala sa atin at magpapaalala at magpapaalala. Ayan mga kaibigan. Kaya maraming salamat sa Diyos. Pinupuri po natin ang Panginoon sa oras na ito, dahil ang dami po niyang paalala, ang dami niya pong sinasabi, at ang dami niya pong pag-ibig, ang lalim ng pag-ibig po ng Diyos na ating nararanasan dito po sa Aklat ng Awit. Sabi ko nga po, hindi lang natin babasahin, hindi lang natin kikilalanin ang Diyos, kundi yung maranasan talaga natin ang Panginoon. Ano po? Kaya habang binabasa po natin, ay nararamdaman po natin yung kanyang pag-ibig. Dahil kung hindi po mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, ay hindi niya po tayo paalalahanan. Wala siyang pakialam sa atin kahit mapahamak tayo. Kaya lang, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya ang kanyang salita ay laging naka-address sa kanyang mga anak. Ano po?
At habang tayo po ay tinutuwid ng Panginoon at habang tayo ay nagiging mabuting tao, ito din naman ang ating ibabahagi sa ating mga kapwa-tao upang makilala nila, ay, ito yung mga anak pala ng Diyos. Kaya pala mabubuting tao ito kasi sila yung mga anak ng Diyos. O doon sa kabutihan na nakikita nila sa atin na resulta ng ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon, ay 100% po, pwede rin po silang mabago. Pwede rin po silang baguhin ng Diyos dahil tayo po ay mga good example. Sabi nga ganun, mga walking Bible na nakikita po ng ating kapwa. Ano po, saan man tayo po maroon, ay talagang dala-dala po natin yung kaalaman, yung karunungan, yung katalinuhan na dulot ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan mga kaibigan, alam ko pong ginagabi na tayo. Maraming salamat sa Diyos dahil hindi po tayo na late. Hindi po nawala ng kabuluhan ng araw na ito. Talagang nakapagbasa pa rin po tayo ng salita ng Diyos. At ngayong araw po ay pang 111 days na po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya purihin ang ating Diyos, purihin ang ating Panginoon, purihin si Yahweh dahil siya'y sobrang napakabuti, at salamat sa buhay nating lahat na patuloy na ginagabayan ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po ang ating babasahin, at sa araw po na bukas, tulungan tayo muli ng ating Panginoon at loobin ng Diyos na tayo makapagbasa muli ng Kanyang salita. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos. Ganon din ang lahat ng ating mga pamilya, lahat ng ating mga mahal sa buhay, lahat ng ating mga kaibigan, at lahat ng ating sambahayan. Maraming salamat sa Panginoon sa Kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat. Amen.